ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga residente nga nakabati sa sagunsong aftershocks human sa magnitude 7.8 nga linog, nangalisang pagbalik dihang nabati ang magnitude 6.2 nga linog kagahapon nga misentro sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Mga pasyente sa ospital sa Sarangani Province nagpabilin sa mga tent tungod sa nadanyos nga hospital building epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Lalaking hiker nga missing dihang misaka sa Mount Kalatungan sa Bukidnon, ginapangita. Og duha ka balay ug duha ka tindahan sa Iligan City naugdaw. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagpabilin pa sa mga tent ang mga pasyente sa mga ospital nga dunay na danyos nga hospital building tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Samtang mga eskwelahan nga dunay na nga danyos nga school buildings, dili pa sab makabalik sa face-to-face classes. Busa magpatuman og learning continuity measures ang Department of Education. Ani ang detalye? Usa ka semana human mitay og ang magnitude 7.8 nga linog. Nagpabiling nagtiner sa gimuntar nga mga tent ang mga pasyente sa nadanyos nga building sa Sarangani Provincial Hospital. Usa sa mga pasyente ang mga nakay nga apo ni Josanita nga tagalungsod sa Maasim. Ya, diha mi sa may hospital unta galing kay high blood man siya, di man siya kakuan. Kulang man og kuan ang Maasim, di repair mi sa Kiamba unta. Galing kay baha man ang Kiamba dong sa Kiamba, kanalo to numo, uba ang mga tulay. Diri na lang mi repair. Dako sab ang gibiling danyos sa linog sa school building sa probinsya. Niabot na sa 617 ang totally damaged classrooms sa 94 ka eskwelahan. Ana sa sobra gato sab ka teachers ang wala na'y Pinoy-anan. They literally live on the tents outside their homes and we still experience aftershocks. Kaya kami po'y nananawagan sa lahat ng mga may gintong puso at may mga nais mag-extend ng kanilang tulong. Pwede natin bigyan ng tulong ang mga kapwa natin guro dito sa Sarangani. Sumala sa Sarangani Provincial Government, moabot sa 734 million pesos ang recovery requirement alang sa initial nga DPWH assessment sa nadanyos nga mga national road ug tulay. Wala pa'y labot dinha ang mga nadanyos nga balay, eskwelahan, ospital ug uban pang government facilities ug infrastructures. The rehabilitation of these facilities is vital not only to recover but also for the restoration of education, healthcare, governance, commerce, and community life across the province. Ang Department of Education doon na namatod pa gi-download nga 21 million pesos alang sa clearing operations o cleaning up labi na sa Sarangani, South Cotabato ug Cotabato Province. Nakatakda sab nga mag-download og 235 million pesos alang sa 100 hangtod 130 ka learning continuity spaces ug 259 million pesos alang sa printing ug delivery sa learning packets alang sa modular learning. Managlahi man ang gilapdon sa danyo sa gibilin sa linog sa mga LGU. Apan parehas ang ilang hangyo. Ang matabangan sila sa national government nga gilayong makabangon. Hinoon ni pasalig si Pangulong Bongbong Marcos nga dili sila pasagdan ug abli matud pang iyang linya sa manginahanglan ug tabang. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Orgil Relator. One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Argil Relator live sa General Santos City. Argil? Salamat, Sara. Patay ang usa ka pulis sa Cagayan de Oro City human nga madisgrasya samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa barangay Lumbias sa Cagayan de Oro City. Patay ang pulis nga nailhang si Patrolman Peter John Idio human na disgrasya samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa Gran Europa sa barangay Lumbia, Cagayan de Oro City pasado alas 5 sa buntag adlawng Lunes. Sumala sa investigasyon sa Kokpo Traffic Enforcement Unit, gikan matud pa sa duty ang maong pulis ug pauli na unta sa ilang balay dihang nahitabo ang disgrasya. Duna kunoy gilikayan sa dalan ang pulis, hinungdan nga nawad-an kini og kontrol sa iyang motor ug mibangga sa Center Island. Gisulayan pa kini og dala sa ospital apan gideklarang patay sa mga doktor. Sa karon, napahiluna na ang biktima. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay niini.
Samtang nagpaabot sa ilang pahasubo ang tibuok pwersa sa Police Regional Office 10. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Sarangani Province ug pagbalik niya sa General Santos City, gisiguro sa Pangulo nga magpadayon ang tabang sa national government aron gilayong makarecover ang mga apektado sa linog. Moabot na sa kinatibuk-ang 273 million pesos nga pondo ang gialokar sa Office of the President alang sa mga apektadong LGUs. Aniya ang report. Personal nga gikamusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pasyente nga temporaryong nagtener sa gitukod nga tent gawa sa Sarangani Provincial Hospital nga nadanyos sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Gipangunahan sa Pangulo ang turnover sa duha ka patient transport vehicles gikan sa PCSO ug internet connection gikan sa Starlink ug DICT. Gisuta sab sa Pangulo ang nadanyos nga school building sa Malapatan National High School sa lungsod sa Malapatan. Gisaad niya sa mga magtutudlo nga tabangan sila nga makabangon. Sa General Santos City, nakigpulong ang Pangulo sa mga opisyal sa mga apektadong LGU aron masuta ang estado sa matag lugar. Gisiguro niya ang tabang sa national government. Meron din manggaling sa Office of the President na we have put aside 278 million for the local governments who have been hit hard by the earthquake. So Sarangani and Jansan will receive 50 million, South Cotabato, Sultan Kudarat 30 million, Davao Occidental and Glan 20 million each, Zamboanga will get 15 million. Doon na pasab matod pa'y pondo alang sa uban pang apektadong LGUs. Mahatagan sila og ana sa 3 hangtod 10 million pesos. Sa ilalim naman ng LGSF, maglalabas tayo ng 50 million kaagad para sa pagpaayos ng mga government building at sa isang ospital, kagaya sa Alabel at saka sa Glan. Sa pagpanghatag og food packs, mando sa Pangulo sa DSWD na kinahanglang mahatag ang mga panginahanglanon sa mga apektadong pamilya nga naa og mihawa na sa evacuation center o bisan ang mga namuyo na lang sa ilang mga paryente. Prioridad sa ginapahigayong assessment sa DPWH ang mga apektadong ospital, health facilities, eskwelahan ug public buildings. Siyempre, government buildings para makapag-opisina naman yung ating mga empleyado para magawa nila yung trabaho nila. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. 1 Mindanao. Usa ka semana human ang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani, gitay og nasabog linog ang Mindanao. Ning higayuna, sentro niini ang Governor Generoso sa Davao Oriental nga anaa sa magnitude 6.2 kagahapon sa hapon. Ani report. Kalit ng hunong ug naglingkod kining pipila ka mga residente sa Purok 2 Behoco sa Barangay Tibanban sa Governor Generoso sa Davao Oriental human nakabati og kusog nga linog Lunes sa hapon. Nalisang sabmatod pa ang tag-iya niining balay kung asa makita ang pag-uyog sa tubig sa aquarium ug fish pond. Kalit sab milingkod sa ground kining mga estudyante ug ubang individual atol sa linog sa usa ka tulungaan sa Barangay Tamban. Matud sa Office of Civil Defense Region 11 ug MDRRMO sa Governor Generoso, wala matud pay nadanyos nga natala. Samtang sa General Santos City, kung asa nabati ang intensity 4 nga gikusgon sa linog, makita sa CCTV ang pag-uyog sa mga baligya sa usa ka tindahan samtang kalitsab ng gawa sa maong balay ang mga namuyo niini. Duna say nabati nga pagtayog sa Alabel Sarangani, kung asa nanindog og nanggawas kining mga babae ug mga bata padulong sa gate sa usa ka panimalay atol sa linog. Sa tala sa PHIVOLCS, nabati ang magnitude 6.2 nga linog kung asa ang epicenter niini anaa sa Governor Generoso sa Davao Oriental banda alas 5:18 Lunes sa hapon. Nabati ang intensity 5 sa maong lungsod ug sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 4 sa pipila ka lugar sa Sarangani, South Cotabato, General Santos City ug Tacurong City sa Sultan Kudarat. Intensity 3 sa ubang bahin sa South Cotabato ug sa Mati City sa Davao Oriental.
ug intensity 2 ug 1 sa Davao City ug ubang bahin sa Cotabato Province, Sarangani, South Cotabato ug Surigao del Sur. Padayon ang assessment sa mga LGU kung asa na sinati ang maong pagtayog. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Sa gunsong kusog na pagtayog ang nabati sa mga taga General Santos ug Sarangani Province. Sumala sa PHIVOLCS, posibleng mulungtad pa ug ana sa magnitude 5 o 6 ang aftershocks. Busa, pipila ka manindahay sa General Santos City Public Market sa gawas na mismo sa palengke may pwesto. Aniya ang detalye. Nagdinaganay pagawas sa ilang mga balay kining mga residente sa Barangay Lagaw. Humanapati ang intensity 4 nga gikusgon sa pagtayog sa General Santos City. Kinidihang nabati ang magnitude 6.2 nga linog sa Governor Generoso, Davao Oriental Lunes sa hapon. Ang mga naabtan og linog sulod sa usa ka mall. Gilayong ng gawas padulong sa highway. Lakip na ang mga naa sa kasikbit nga mga establishmento. Kahit na yung mga katabing po, or katabing probinsya po yung merong malakas ang lidon, meron pa rin po mararamdaman minsan yung mga location natin. No? Pagkalas 11:30 sa gabi. Napukaw ang hinanok nga tulog sa mga residente sa Jansan. Dihang nabati na sab ang kusog nga pagtayog. Sumala sa PHIVOLCS, magnitude 5.8 ang gikusgo niini. Aftershock kini sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Nabati ang mas kusog nga pagtayog sa Glan Sarangani Province nga mao'y sentro sa maong aftershock. Gilayong nang gawas sa balay kining magkabanay. Pagpasabot sa PHIVOLCS, tungod sa kakusog sa magnitude 7.8 nga linog, posibleng mulungtad pa ang mga aftershock niini nga moabot sa magnitude 5 o 6. For the first 2 weeks, marami pong nararamdamang aftershocks. But for the record naman po, medyo pababa na naman siya, bumababa naman na siya. And since magnitude 7.8, kaya na po magbigay ng magnitude 6 na aftershocks or magnitude 5 na aftershocks. Usa sa mga nadanyos sa linog ni atong miaging simana ang tunga nga bahin sa General Santos City Public Market. Nakasarado na ang pipila ka stalls nga naa sa tunga. Gipaskila na kini og red notice, buot pasabot, dili luwas alang sa occupancy. Ang Meat Vendors Cooperative nagrenta og mega tent nga gi-install gawas sa maong palengke. Since mas safe dito, pinili namin dito na dito kami temporarily na magtinda. Dahil close yung mall, okay naman at yung iba talaga takot talagang pumasok at kahit kami, takot din kaming pumasok. With all the aftershocks, malakas-lakas din yung mga aftershocks eh. Gitugutan na matod pa sila nga makabalik sa ilang stalls. Apan, Actually, meron na pong bumalik but because of the trauma, karamihan sa amin trauma pa po. So, we decided na karamihan sa amin na magstay muna dito para sa safety namin at safety din po ng aming mga consumers. ang ubang negosyo labi na sa fish section nagpabilin sa sulod. Takot pa rin, pero kailangan magnegosyo, makasurvive lang kami sa pang-araw-araw. Kahit wala nang ginansya, yung pangkain na lang namin. Balik na sab sa normal ang supply sa kuryente sa General Santos City. Sa 7 ka munisipyo sa Sarangani Province, ang Glan na lang ang dunapay mga barangay nga wala pa'y koneksyon sa kuryente. All the 25 contingents of the Task Force Kapatid are all deployed in the area of Glan. O hindi po sila uuwi hanggang hindi 100% ang Glan. Kung duna na sila'y access, hatagan lang matod pa sila og 48 hangtod 72 hours. Mabalik na nila ang kuryente, lakip ang pag-ayos sa mga poste. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. 1 Mindanao. Gisiguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga paigo ang tabang alang sa mga nalinugan sa Davao Occidental, ilabi na sa mga lagyo nga lugar nga lisod ang agianan. Ano yung report ni John D. Esteban? Bibisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Manita, Davao Occidental sakay sa Black Hawk Chopper sa Philippine Air Force nitong Sabado. Ginspeksyon sa kalihim ang mga relief items sa warehouse alang sa mga residente nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa probinsya.
Nakitagbo siya sa mga lokal nga opisyal aron hisgutan kung unsa ang gikinahanglan sa probinsya ilabi na sa relief assistance sa mga hilit nga lugar nga lisod maadtuan tungod sa mga nangagubang dalan tungod sa linog. Ang probinsya adunay 16,000 ka apektadong pamilya. Kini ang dunay pinakadako nga kadaot tungod sa linog sa tibok Davao Region nga adunay kinatibuk ang 19,000 ka apektadong pamilya. Food-wise, they're okay. Bagamat merong mga isolated reports na hindi pa naabot, but those naaabot na dahan-dahan kasi the roads are clearing up already. So we'll make sure na lahat ng food supply tuloy-tuloy. Gipadali na usab sa ahensya ang pagproseso sa listahan sa mga nagubaag balay aron masugdan na ang emergency cash transfer. Yung emergency cash transfer. Ang goal namin, the soonest sana mag-start na by next Saturday. Latest na siguro 2 Mondays from now. Samtang usa sa mga gikaguluan karon sa provincial government maong napundong tubig sa barangay San Isidro sa lungsod sa Jose Abad Santos. Resulta kini sa nahitabong landslide sa Suba, hinungdan nga natigom ang tubig ug dili na makadagayday. We are trying to arrange with the PWH and sabihan siguro ang mga advisor mga tao once yung ma-burst, ikuan natin yung lagyan ng outlet yung tubig, i-safety mo, iputang i-safe, will transfer the people there under residences doon na transfer sila safer area. Para kung mag-burst yung tubig, hindi sila mapagtuman. Mato ni Gatchalian, ipaabot niya kini ngadto kang DPWH Secretary Vince Dizon aron mapadali ang pagtubag niini. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Duha ka mga balay ug duha ka tindahan gilamoy sa kalayo sa Iligan City. Naka-alerto si James Paulo Yap. Igo na lang sa paghilak ang nahimo sa mga tag-iya niining duha ka mga balay ug duha ka mga tindahan sa barangay Tibanga sa Iligan City. Human gilamoy sa kalayo niadtong adlawng Biyernes. Sumala sa tag-iya sa usa ka tindahan nga nalakip kasunog, kalit lang kuno nga adunay miaso sa kilid nga panimalay ug didto na miulbo ang dakong kalayo. Tapad mo. Tapad. Oh, nakadukos dinggid nga ako sunog. Pagawas na ko gasigan na ang kaning tapad nako. Kanila ko gawas ang gawas ako magamit. Paspas matud pa nga mikuyanap ang kalayo tungod dikit-dikit ug gama sa light materials ang mga istruktura sa lugar. Tungod sa kadako sa kalayo, gilayong gisaka sa ikaduhang alarma ang sunog. Gideklara kining fire out. Human ang halos usa ka oras. Hinuon walay nasamdan atol sa hitabo. Padayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan sa insidente aron masuta ang hinungdan sa sunog. Yung estimated damage namin sir na amount is 90,000 pesos. So, yung sabi mo na ilan ang bahay, dalawang bahay at saka dalawang tindahan. Pahinomdom sa BFP nga kanunayon ang pag-unplug sa mga appliances kung wala kini gigamit ug dili biyaan ang mga giluto sa kusina aron malikayan ang insidente sa sunog. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Padayong ginapangita karon ang usa ka 31 anyos nga lalaking hiker nga nawala dihang misaka sa Mount Kalatungan sa Pangantukan, Bukidnon. PNP uban ang nagkariyang rescue teams gipakatag na. Ani report ni Cyril Chavez. Viral karon sa social media ang usa ka post sa banay ni Alcarj Zamayla, 31 anyos, kinsa na nawagan og tabang aron matabangan silang makita si Zamayla. Kinihuman nga giingong nawala kini diyang nag-hike sa Mount Kalatungan sa Pangantukan, Bukidnon. Base sa impormasyon sa PNP, ulahing nakita ni adto pang June 12 ang biktima sa trail sa Mong Bukid. Matod sa Police Regional Office 10, sukad June 15, isugdan nila gilayon ang search and rescue operation kauban ang uban pang rescue teams. June 15 kaghapong adlaw no pablatter no ang iyahang live-in partner sa ato ang kapulisan sa Pangantukan Municipal Police Station, and coordination has been made by our police officers no sa Pangantukan, and apil usab no ang ato ang other law enforcement agency. Migawasab sa investigasyon sa PNP nga dunay hike nga nakaschedule sa lugar ni adtong June 11 kung asa sobra 80 ka individual ang misaka sa Mount Kalatungan gikan sa Barangay Portolin sa Pangantukan, Bukidnon ug padulong unta sa Barangay Mendez sa nasangpit nga lungsod. Apan si Zamayla uban ang iyang ig-agaw naglahi ug misaka gihapon sa bukid. Kini siya ug kauban ang iyang ig-agaw
nag-appeal sa maong hiking activity without any permit no coming from the tourism. Wala po'y koordinasyon sa barangay kung asa sila misulod no sa area. And kining maong individual, he was last seen on June 12 around 8 a.m. to 10 a.m. sa Camp 1 no kung asa kini sila nagtipok. And sa maong activity pag-abot nila sa June 13 ilahang nakita no nga wala na ang katong si Mr. Zamayla. Ang igagaw matod pa ang nakapangayo og tabang aron pangitaon si Zamayla. Gibalikan kuno si Zamayla sa mga local guide apan wala na siya makita pa. Upat ka search areas ang ginalantaw sa otoridad nga posibleng gikahimutangan niini. Palisuray sab kuno ang pagtuyok sa kalasangan kung asa ulahing nakita si Zamayla. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa banay ni Zamayla apan wala pa sila tubag sa pagkakaron. Alang sa mga dunay impormasyon sa gikahimutangan sa lalaki, mamahimo nga mo kontak gilayon sa Pangantukan Municipal Police Station sa numero nga makita sa inyong TV screen. Actually, considering po no, sa harsh terrain, lisod ang pag-adto dadto, ang pagsagubang nato sa kaning kalasangan, moingon tag kalasangan man gyud, and considering po sa inclement weather, no, lahi-lahi nga panahon, mag-ulan. So even our rescue team no aduna gihapon gyoy wala pa considering wala pa cellphone signal aduna gyud pagkalisod, but we are very much committed no sa ato ang mandato. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patay ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human natumbahan og punuan sa kahoy nga epekto sa pagdaot sa panahon sa Davao City. Dead on the spot kining 12 anyos nga batang lalaki human natumbahan sa punuan sa Ipil-Ipil sa Sitio Kawayan Lower B, Barangay Tamugan sa Marilog District, Davao City adlong Sabado. Ang biktima residente mismo sa maong barangay. Matod sa Davao City Police Office, saysay sa iyan sa bata. Una ang insidente ana matod pa sa gawa sa usa ka payag ang maong biktima. Dihang kalit kining natumbahan sa maong punuan. Gituhang nalukat ang maong kahoy gumikan sa nasinating pag-ulan ug kusog nga hangin ni adtong tungura. Gitagad na sa kabanay ang maong biktima. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa bata. Usa ka lalaki ang patay samtang samdan ang asawa nini human nga gipaulanan og bala sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang maong lalaki gingong daan ang dunay kabikil human nga gipusil na sab karong tuiga apan naluwas ra. Naka-alerto si Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 52 anyos nga lalaking biktima samtang samdan ang asawa ni ine nga 32 anyos human gipamusil sa usa ka rider sa Pro 4 Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Sigon sa PNP, nahitabo ang insidente pasado alas 10 sa buntag adlawng Lunes. Base sa ilang investigasyon, panaog sa motorsiklo ang mga biktima aron bisitahon ang ilang anak. Diyang kalit silang gitaparan sa sospek o gipamusil. Gidala sila sa ospital apan patay na ang bana samtang luwas ang asawa. Sa Soko, doon na sila na-recover na 12 ka buok, 6 ka buok ka mga fired cartridge case allegedly from a 9mm nga pistula. Diin based pod sa Soko report adunay 12 ka samad pinusilan, that is entry and exit wound no sa lawas sa maong biktima. Daghang anggulo ang ginalantaw sa PNP sa krimen. Lakip na niini ang giingong mga kabikil sa lalaking biktima tungod sa pagpamaligya niini og yuta. Nasayran sab nga karon tuiga gipusil na kini apan nakalingkawas siya. Ilang ginalantaw nga posibilidad adunay siya mga na-enkwentro nga wala ganahi no sa
allegedly no sa mao nga binuhatan or di pa kaha sa ila pong ginalato ang anggulo nga sa ilahang within sa ilahang grupo no adunay mga dili pod pag kaning walay pagkasinabot sa bahinay. Padayon ang investigasyon sa PNP sa krimen samtang ginagugudsab ang mga mihimo sa krimen. Ginakwaan pa og pahayag ang pamilya sa mga biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Padayon ang pag-abot sa mga opisyal sa gobyerno sa General Santos City aron mo paabot og hinabang lakip na ang pipila ka mga senador. Ani ang detalye. Human ang nabating magnitude 5.3 nga aftershock na adtong Sabado sa buntag. Miabot sila Senator Camille Villar ug Senator Robin Padilla sa evacuation center sa Carcon Village, Barangay Lagao, General Santos City. May bisita ang duha ka mga senador aron personal nga manghatag og relief goods sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Ipakita po sa inyo. Ayun natin dalawang senador. Kailan naman hindi magpapasako. Gusto ko namin malaman ito. Ayun natin dalawang makatapang na yan. Hindi po yan susuko. Nakipagkalaban po kayo. Tumong matud pa sa ilang pagbisita nga siguraduhon nga dunay makaon ang mga tao ug luwas nga makabalik sa ilang mga balay. Sumala ni Senator Villar nga parayong nakatutok ang gitawag nga Brave 12 Senators aron mahatagan og atensyon ang panginahanglan sa mga biktima sa linog. Ngayon, yung immediate na tulong ay siguraduhin na lahat ng tao ay makakain po, iligtas at mabibigyan ng medical attention. Pagkatapos po, mag-focus na po tayo sa pagbalik ng infrastruktura at maka-normalize na po ang pag-aaral at ang mga serbisyo natin. Pero syempre, ang pinaka-immediate na kailangan ay lahat ng pamilya natin dito sa Gensan ay makakain at ligtas at makabalik na po sa kanilang mga bahay. Nagparayon ang pagpanghatag sa LGU Gensan og food packs sa mga apektadong residente. Ang Barangay Lagao, gisugda na ang pagpanghatag sa matag purok. Kinahanglan lang mukuha og claim stub sa Barangay Health Workers o purok chairman. Samtang nakigpulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga opisyal sa Sarangani Province na gipangunahan ni Governor Rogelio Pacquiao sa Sarangani Provincial Capital atol sa iyang pagbisita adlong Domingo. Sumala niya, kinahanglang paspasan ang paghatag og hinabang sa mga apektadong residente. Nawala na yung ID nila. Marami ng lugar rin na napapasukan. Ang assurance ng Pamalang National sa kanila, tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain at tinutulungan tayo ng mga local government units mag-distribute. Pinag-usapan na rin namin yung mga napipinto na pag-distribute ng emergency cash transfer sa mga kababayan natin na apektado. Nililikom na ng mga local government unit ang mga listahan. Sumala sa National Housing Authority o NHA, anaasa 30,000 pesos ang ihatag sa ahensya ngadto sa mga pamilyang totally damaged ang mga balay. Sa tala sa Sarangani LGU, as of June 13, anaasa 33 ang ihap sa mga namatay sa unong kalungsod sa Sarangani ug 15 ang missing. Samtang kapin 56,000 kamagbanay ang apektado. Anaasab sa kapin 5,400 ka mga balay, 90 ka mga eskwelahan ug 623 classrooms ang totally damaged. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Easterly sa makaapekto sa panahon sa dakong bahin sa nasod, lakip sa Mindanao. Sumala sa pag-asa, walay bagyo o low pressure area sa sulod ug gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan apektado sa easterly so ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang siglakang bahin sa Visayas ug Mindanao. Ang ubang bahin sa nasod posibleng ulanon tungod sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao, sama sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm ug Soxargen. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide.
Nang hatag na og relief assistance sama sa pagkaon ug mainom nga tubig ang lokal nga kagamhanan sa Davao City ngadto sa mga grabing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City, Sarangani ug sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Gihatod na sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang anasa 4,000 ka mga karton sa relief goods ug 3,000 ka tig-usa ka litro nga mainom nga tubig nga gipangkarga nining pipila ka mga truck adlaw Martes o kaganina. Gihatod kini sa 42 ka team sa Davao City LGU isip relief operations alang sa mga grabeng naapektuhan ug magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City, Sarangani ug sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Matod sa LGU ang maong assistance kabahin sa suporta sa Davao City sa padayong relief ug recovery efforts alang sa mga na-displaced nga individual ug pamilya tungod sa kusog nga linog. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug wan pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto og karon, serbisyo tinuod lang.